sa kanyang responsibilidad bilang isang manliligaw. Oras na, tumayo ang lahat at bigyang galang ang buo. Kaayusan sa aking hukuman, magsiupo ang lahat. Simulan na natin ang paglilinis. Dahil hindi ka ang masasaktan. Dahil hindi ikaw ang nasasaktan. Bueno, ikalabing-dalawang sesyon na ng hukumang ito, ukol sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ngayon, sa huling sesyon, nais ko nang bigyang wakas ang issue ukol dito. Simulan na natin. Simulan na natin. Tinatawagan ng prosecution upang ilahad ang kanyang kaso. Salamat, kagalaman mo po. Ako po si Ginoong Damian Lengua de Ole, ang abogado ng sangkatauhan. Narito kami ngayon upang siguruhin na ang Diyos na mapangkarusahan ayon sa doon ng abot ng batas. At salamat, kagalaman mo. Ako po si Ginoong Damian Lengua de Ole, ang abogado ng sangkatauhan. Nais ang aking mga kliyente na magreklamo ukol sa pangit na patakbo ng Diyos sa kanyang mundo at ang pagwawalang kahalan niya sa kanyang mga nilikha. Oo, ang Diyos. Ang Diyos ng lahat ng bagay, buhay o patay, mapalad man o nagdurusa. Narito kami ngayon upang siguruhin na ang Diyos ay mapakarusahan ayon sa sukdo ng abot ng batas. Panahon na. Magaling. Sige, dalhin dito ang una niyong kliyente, Ginoong Lengua de Ole. Ay hindi po. Tinatawagan ang kaluluwa ng yumaong si Ginoong Lorenzo. Ginoong Lorenzo. Ginoong Lorenzo. Ginoong Lorenzo. Dumito po kayo sa gitna. At ating pong pag-usapan ng Diyos. Ang Diyos? Sige ba? Pag-usapan natin siya. Dahil na ako'y nabubuhay pa, naligo ako sa ulan ng kanyang mga biyaya. Ay, teka! Di pala ulan! Di pala ulan! Huminaan po yung saglit at paikwenta naman po kung ano ang kasalanan ng Diyos sa inyo. Sige. Bata pa ako, mahirap na ako. Wala nag-aalaga sa akin maliban sa sarili ko. Salat sa pagkain, lagi akong gutom. Kahit sa inumin, nakakapanay na lalamunan. Nakukuha ko! Dagdag pa sa kahirapan ng buhay ko, meron pa akong sakit. At ano naman ang sa inyo? Ang sakit ko? Ang sakit ko ay... Ano po ninyo? Ginoong Lorenzo. Oo. Naalala ko na. Ang sakit ko ay narcolepsya. Bigla na lang ako makakatulog kahit na hindi ko to gusto. Mahirap po. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Araw-araw naman ako nagdarasal sa Diyos upang kahit paano ay maangat naman yung buhay ko sa kahirapan. At nung tingnan ko yung lahat ako na ipunan ko ng limos, nakaipon na pala ako ng sapat na pera, pambili ng sopas. Sa wakas makakain na rin ako ng may konting sustansya. Akala ko ba may kasalanan Teka! sa Diyos? Patapusin mo ako. Sige, makatuloy. Ayun, gaya nga ng sabi ko. Sa sobrang sabi ko at sobrang gutom, nagmadali ako sa tindahan ni Aling Bebot. Bumili ako ng sopas. Tinikot ko pa nga yun sa bahay ko na kinain. Tapos, sarap-sarap na kain ko. Tapos bigla ba namang sinumbong ako ng sakit ko. Nakatulog ako at suwak na suwak ang mukha ko sa kinakain ko sopas. Nalunod ako! Nalunod ako sa sopas! At sinasabi mong Diyos ang may kasalanan nito. Sino ba? Ulila, mahirap na dukha, may sakit na narcolepsya. Ang baik-baik ko na nga tapos baliktad pa nangyari sa akin. Namatay pa ako. Kung di lang sana ako namatay doon sa sopas na yun, sana hindi na ako nasabik. Ni minsan, hindi ko naramdaman ang pagmamahal ng Diyos sa akin.
uhaw ako. Kitang-kita naman po na iniwan ng Diyos ang kawawang si Ginoong Lorenzo. At ayon sa kwento ng ating narinig, tila nasisihan pa ang Diyos sa kahirapan na dinanaran sa mga tao. Pinahirapan at pinatay sa pamamagitan ng malas na tao sa biyaya. Kapag tinignan mo ang mundo, magtataka ka nga naman kung ba't minakalamang ng mga tao sa lipunan. Paboritis mo ba ito? Kung hindi, ay hindi ko rin alam kung ano ang tawag. Kailan pa nga ba nagkaroon ng pangit at maganda sa mata ng Diyos? Ginoong Puntal, pinais ka bang itanong? Isang tanong lang, Ginoong Lorenzo. Masasabi mo ba ang ikaw ay nagpakabait ng gusto? Loko ka rin eh, no? Nag-iisip ka ba? Kaya nga sama na galit mo sa Diyos, di ba? Ginoong Lorenzo, pinapaalala ko lang na ikaw yung hukuman at hindi kanto sa kayo. Ipinagbabawal dito ang ganyang mga pananalita. Ginoong Lengua de Oleg, naiintindihan ba ito ng iyong kliyente? Kung gayon, tawagin niyo na ang susunod mong kliyente. Tinatawagan ko upang manap sa korte si Ginoong Mon. Saan na yun? O siya, narinig ako. Hey! Hindi nyo kailangan sumigaw. At bilisan natin, nagmamadali ako. Ginoong Mon, parikwento naman po sa harap ng korte itong salanan ng Diyos sa inyo. O sige, ngunit una sa lahat, nais ko lang linawin na hindi ako isang Ginoo. Hindi isang maganda. Kailangan sa aking hukuman. Much ang tawag sa Binili. Sisimulan ko na ang aking kwento. Saan nakakilala ko ni Glenn. Siya, ang dati kong boyfriend. Napakalakas, napakakisig, at napakalaki ng kanyang... Nagmamahalan po kami ni Clifford. At dati, gabi-gabi kami nag... Binibini, ang kanyang mga pahayag ay pinagbabawal dito sa hukuman, lalo na kung may laswa. Naintindihan ba ito ng iyong kliyente? Magpatuloy. Kung gayon, papatuloy na. Gaya na sabi ko, nagmamahalan kami ni Clifford. Ngunit, isang araw, sinabi niya sa akin na gusto niya na maging isang lalaki. Isang diretsong lalaki. Iniwan niya ako para isang pangit at napakamuhong-muhong babae. Pinagpalit niya ako sa isang babae wala pa sa kalahati ang ganda. At dahil doon, sa sobrang lungkot, depresyon, naisipan kong gumawa ng isang bagay. Pero sa tingin ko, ang bagay na nagawa ko ay hindi tama. Ano bang ginawa ko? Sinabi ko sa kanyang, buntis ako. Sinabi ko, siya ang ama ng aking anak. At ano naman ang sabi? Diyos ko! Nagalit siya! Hinawakan niya aking braso ng napakahigpit at sinabing, Ano? Babae ka? Paano ka naging babae? Mukha ka ng lalaki. Tapos sasabihin mo sa kanila, buntis ka? Paano ka mabubuntis? Wala ka namang matres ka bahay bata. At di ba sinabi ko sa'yo, magpapakatuwid na ako, ayoko na sa mga katulad mo. At kung akala mo maniniwala ako sa gimmick mo, ikaw bakla ka, diyan ka na, wala akong pakialam sa damdamin mo. iniwan niya ako! Ang sobrang lungkot, depresyon at pagkamuhi sa aking sarili. Nagpakatibukal ako. Huli na ang lahat nang dumating aking mga kaibigan Judine. Kahit ang aking mga ina, ang aking ina, ang aking ama, huli na rin. At parang mas napagtanto ko pang na mas masaya sila nung nawala ako. Hindi ba sa akin? Ina, narito ang iyong anak. Narito ang iyong ina. At sino naman sa tingin mo ang dapat managot sa lahat na ito? Ang Diyos! Ikaw ang may kasalanan! Pinabayaan mo ako! Diyos ka! Pinakamakapangyarihan! Pero ano ginawa mo? Hinayaan mo ako mag-isa. Hinayaan mo ako mamatay. Pinagkait mo sa akin ang pagmamahal. Porque, bakla, alam ko hindi natural ang pagmamahalan ng lalaki at lalaki. Pero hindi sapat yung dahilan para ilayo mo ako sa mga bagay na gusto ko.
lalaki, babae, o nilalang sa pagitan. Alam mo, Aniel. Nakita na ninyo, ipinagkait ng Diyos sa isang tao ang tunay na pag-ibig. At ating naiinuha mula sa mga sinabi ni Binibining Monch na may galit ang Diyos sa mga hindi tuwid na kasarian. At isa pang punto, gaya ng sabi ni Binibining Monch. Babae o lalaki man, o isa nila lang sa pagitan. Ano nga bang alam natin sa Diyos? Kaya tagal na natin sumasamba, hindi naman natin siya kilala. Magpadala man siya ng ilang propeta at santo, hindi pa rin natin siya makikilala sa mataling na paraan. Yun lang po. May nais ka pa bang itanong, Ginong Paul? Meron po. Binibining Monch, masaya ka ba na inilagay ka ng Diyos sa lupa upang matikman ang pag-ibig kahit sandali? Mahirap ang aminin, pero oo. Natikman ko ang sarap at pait ng pag-ibig. Teka nga muna, ba't nilalayo mo ang paksa ng usapan? Ang punto dito ay bakit ako mawawala lang naman? Ngunit naging masaya ka ba? Sandali. Oo, ngunit hindi pa ako kontento. Di ba yun naman ang punto dito? Yun ang trabaho ng Diyos. Etong Diyos na to, dapat ibinibigay niya ang lahat. Ang lahat ng kailangan ng kanyang nilikha. Pero ano nangyari? Wala. Hindi niya binigay. Ipinagkait niya ang lahat. May hindi pa ba nagsasalita sa inyong panig, Ginoong Lengua de Oleg? Yan po. Kung gayon, tinatawagan ko ang unang saksi ng nasasakdal. Tinatawagan ko si Fraile Pedro. Padre, maaari mo bang ikwento ang nalalaman mo tungkol sa Diyos at ang pag-ibig niya sa tao? Mari. Ha? Ano karapatan yung bari niya na magsalita? Ganyan siya rin naman yung kasalanan. Ginoong Lengua de Oleg, kung ikaw ay may katanungan, maaari mo bang itayin ang iyong pagkakataon? Alalahanin mo ang pagkakaayos ng salib dito sa korte. Ipagpatuloy. Opo, mahal tayo ng Diyos. Patunay nga niya na kami mismo mga pare sinugo niya upang ikalat at tulungan ang mga tao. Ang tanging problema lang ay kulang ang mga tao sa tunay na malasakit upang samahan kami mga pare at makibaka. Para lahat ng tao ay masaya. Yun lang po. At ano naman ang masabi mo tungkol sa pag-ibig niya sa tao? Wala kang ganyan kanyang pagmamahal. Sa maunang segundo ng pagkabuo natin, ang buhay ng tao, sa pagkabuo natin, minahal tayo ng Diyos at patuloy na tayong minamahal. Masasabi mo rin bang mahal ng Diyos si Ginoong Lorenzo at Binibining Monch? Bayo. Yun lang po. Kung gayon, maaari mo na simulan ang iyong pagtatanong, Ginoong Lengua de Oleg. Ngayon din po. Padre, Diyos ang pinakamahingalihan, hindi po ba? At ang pagtulong niyo nga ba ay manifesto ng kanyang pag-ibig o produkto ng natural na damdamin sa paglilingkod? Nasaan ang ito? Diyos na ang may alam. Hinimok niya ako upang makapasok ako